napaisip kasi ako mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga doon sa, para sa amin ay questionableng step or move nung Senado na ibalik yung pinapariman yung articles of impeachment. Pero nandyan na, buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan pumasok ang ombudsman? Pumasok ang ombudsman? Paano pumasok yung Saba? Alam mo, ma'am, Madam Saba, pumasok ang ombudsman, pinadala sila ng committee report. O kung hindi sila mga tangat kalate, ba't pinadala nila ng committee report? Diyan sa pag-imbestiga ng mga almost the same or ng mga offenses attributed kay VP Sara. Kasi malinaw po sa Ombudsman Act, Republic Act 6770, sa sections 21 and 22 po. Wala pong disciplinary authority or investigative authority ang Office of the Ombudsman sa mga impeachable offenses except for the purposes of filing an impeachment complaint. Kasi nga, impeachable Pwede lang maalis kapag through impeachment. So yung ombudsman, at this point, wala pa silang investigative authority na tingnan yung mga kaso na yan at pina-answer nga kaagad, pinapasagot nga kaagad si VP Sara, yung pinapa-file na ng counter affidavit na medyo mabilis ho nung time na dinala o rinifer sa Office of the Ombudsman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. I think 4 na araw lang yung naging Ma'am, ito mga ka-reaction. Pag ayaw nila yung sitwasyon, binibilisan, nagrereklamo. Pero yung ginawa nilang impeachment kay VP Sara, ang bilis. Yung pagpapadali nila sa Pangulong Duterte doon sa daig, walang due process. Hindi sila nagrereklamo yung itong human rights na mamalandi ka ba talaga? Tanong lang. Nagtatanong lang ako. Ma'am, pati yung bibig mo parang... Tanong lang. Pagitan, June 11 ata pinadala, tapos kailan siya parang June 16. Pero alam nila yan na sa puntong ito, hindi muna sila pwedeng makialam. Hihintayin dapat nila na matapos yung impeachment trial at kapag lalo na ma-result in conviction, ay saka sila papasok. Ang problema, ayaw ninyo pumasok agad yung ombudsman. Ayaw nyo siyang, kasuhan niya si VP Sara, ayaw nyo. Ba't ayaw nyo? Di ba mabilis ang ombudsman? Ayaw nyo na mabilis? Madam, ayaw mo na mabilis? Gusto mo mabagal? Di wow, madam, di wow. Kasi nga, yung purpose ng pakikialam ng ombudsman sa mga kaso involving impeachable offenses ay for purposes lang of impeachment complaint. Teka lang, siya mo. Hello, Ombudsman Martires. Ngayon na pinapanood ko itong si Madam Leila de Lima. Nangingialam lang daw kayo Bakit daw kayo nangingialam? Dapat daw tapusin nyo muna yung impeachment bago kayo mangialam. Ano? Ganun. Okay, sorry po sorry. Oh, I love you, Ombudsman. Okay, I love you. Hindi ko po kinausap si Ombudsman. Joke lang, okay? Sabi po ni Ombudsman na hindi niya sinabi, si Leila de Lima daw, basta alam nyo na. Sino si Mary Grace Piatos? I-gather lahat bago pa lang magpo-proceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman. Wala kayong magagawa.
Wala kayong magagawa kundi sundin siya. Sumagot kayo, Chua. Pinadala nyo siya ng problema. Sinosolve niya yung problema ninyo. Ngayon, sinasabi ninyo, bakit binibilisan mo naman? Oy, Ombudsman Martirez, bagalan mo ng konti. Bagalan mo naman ng konti. At mabigyan kami ng pagkakataon na makapagsubmit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamat. Anong dahilan ba't binigyan nyo siya ng committee report? Meron bang obligasyon ng Kongreso na magpadala ng committee report sa Ombudsman? Siyempre, lahat ng dadating na papeles doon sa Ombudsman, oy, Chihuahua, makinig ka. Automatic yun, complain yun. Tanga-tanga kasi kayo eh. Dali ito ng Ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag-speculate, no? Nag-speculate ka na eh. Binibilisan ng Ombudsman eh. Tawagan ko nga si Ator. Hello, Ombudsman Martirez. Pwede ba kitang makausap sandali? Nagre-reklamo si Chua, tsaka si Delima. Bakit nyo raw binibilisan yung investigasyon? Yung PO, yung patungkol dun sa impeachment, yung committee report ni Chua. Bakit nyo daw binibilisan? Bagalan nyo daw. I-archive mo daw, sabi ni Delima. I-archive mo muna. Nandito ngayon ako, nagbablog ako. Ikaw, kumusta ka na? Pasensya ka na. Boss, pasensya ka na ha? Tsaka na tayo mag-golf. Tsaka na. Hindi, usap. Anong problema? Bakit mo daw binibilisan? Yung impeachment. Yung confidential. Yung confidential dapat, confidential. Hindi pwedeng hanapin yung resibo, kung sino. Pwede yung alias, yung piatos, tortillas, gano'n, pwede yun. Di ba? Kahit sulat ba, si Chihuahua mukhang masin, gano'n pwede yun. Okay busy ka. Pasensya na po, Ombudsman Martirez ha, I love you. Mga chup-chup, ingat po kayo ha. Bilisan nyo. Tapusin nyo na sila. Ay, naku. Ito, dito po nagsimula ang lahat. Nung tanungin po si Ombudsman Martirez patungkol sa kanyang confidential fund. Ito po yung sagot niya. Kaya kinakabahan po dito na binibilisan po ni Ombudsman Martirez yung investigasyon patungkol sa kaso ni BP Sara para matapos na. At nagre-reklamo ngayon sila. Ayaw nila na mabilis. Pakinggan muna po natin ito bago natin simulan ng ating napagandang reaction video. First ay yung tungkol po sa confidential fund. May mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. So, hindi po pwedeng kasi Kaya kinakabahan po sila. Ito pa. meron po tayong Joint Circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive.
I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng Ito po mga kareaksyon, ginigipit po si Ombudsman Martires katulad ng panggigipit nila sa BP Sara Duterte. Kaya babalikan niya yan. Ngayon na ang araw mo, Ombudsman Martires. I-contempt mo silang lahat. resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang, pero hindi ko sinasabi sa kanila, bigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, Dito po nagsimula lahat. Ito na. Ito na po mga kareaksyon. Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga kareaksyon na problematiko na po ang prosecutor. Si Chihuahua problematiko na. Paano kung di mas sila mga tangat kalahati? Bibigyan nila ng kopya ang ombudsman, si Ombudsman Martires. Ngayong minamadali ni Ombudsman Martires, nagre-reklamo silang lahat. Pakinggan po natin ngayon si Chihuahua at saka itong si Madam Saba. Anong pangalan nito? Si Leila Saba, my driver is a great lover. Diba? Basta driver. Sweet lover, yan. Yan ang mga type ni Madam Saba, yung mga driver. Ibig sabihin, type niyang maging driver, yung driver, yun. Masyadong marurumi yung inyong pag-iisip. Mga kareaksyon, mantagin mo, binigyan ng kopya yung ombudsman. Bakit nyo binigyan ng kopya ang ombudsman kung ayaw ninyong trabahuin ng ombudsman? Ngayon tinatrabaho ng ombudsman, mga animal kayo, nagre-reklamo kayo. Bakit ang tanong ninyo, bakit binibilisan ng ombudsman? Bakit binibilisan ng ombudsman? Bakit hindi na lang i-archive ng ombudsman? Bakit hindi na lang i-archive ng ombudsman? Mga siraulo pala kayo eh. Sinabi na nga ni Ombudsman Martires, anong gagawin ko sa pinadala ninyo? I-scratch paper ko? Di ba mga kareaksyon yun na sinabi po ni Ombudsman Martires? Kung hindi ba naman sila siraulo, binigyan nila ng kopya ang ombudsman. Ngayon, nagre-reklamo sila, nagtatrabaho ang ombudsman. Ito po, yan ito. Bago natin simulan yung mga video natin. Kung di sila mga
Hindi, ayaw sabihin mga abnormal sila yan, mga kareaksyon. Ayan ano sinabi dyan ni Princess Abante, ang anak ni Prinsipe Abante. Ayan ano sabi ni Princess? Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through the transmission of the article of impeachment. Yan. Sabi po ni Ombudsman Martinez, bakit nila kami paparnisan ng kopya ng result ng kanilang investigasyon? Ano yun? Ano yun? Gagawin namin, pardon the word. Pero yung gagawin naming scratch paper, ano yun? Siyempre, hindi papayagan po ni Ombudsman Martinez na pinadala ninyo sa kanila ang investigation report, yung committee report, na hindi a-action si Ombudsman Martinez. Ngayong uma-action si Ombudsman Martinez, ginagawa ang trabaho ni Ombudsman Martinez, takot naman itong mga siraulong to. Kung hindi ba naman kayo siraulo, papadala nyo ng papel si Ombudsman Martinez. Pakitanggal nga po yung siraulo sa record in aid of the legislation. Di ba? Kung hindi kayo mga tanga, papadala nyo ng kopya yung ombudsman, tapos ngayong nagtatrabaho yung ombudsman, nag-iimbestiga yung ombudsman, ayaw ninyo. Siyempre gustong malaman ng ombudsman kung totoo kasi nungalingan yung pinagsasabi ninyo doon. Chihuahua, umpisan po natin kay Chihuahua, ha? Mahaba-haba po itong video na to dahil dalawa pong re-reactionan po natin. Hello, Congressman. Sabi niyo nga ayaw niyong pangunahan kung ano man yung magiging desisyon ng ombudsman. Pero kung sakali ba na mabasura itong kaso na sinisimulan na ngayon ng ombudsman na talakayin dahil nga pinag-comply na itong kampo ni BP at sakali na mabasura, wag naman sana. Sabi po nung nagtatanong na tangang reporter, kung sakaling mabasura, wag naman sana, gago ka ba? Sino ka mang reporter ka, gago ka ba? Bakit ayaw mo mabasura? Bakit ayaw mo mabasura yung complaint? Yung investigation report? Sino ba yung reporter na yan? Bakit ayaw mo? Ako gusto kong mabasura, ikaw ayaw mo? Sino nga? Ombudsman ka rin? Yung kaso, may ibang paraan pa. Pakinggan po natin ulit, ha? Hello, Tanga rin to, tanga. Congressman. Sabi niyo nga ayaw niyong pangunahan kung ano man yung magiging desisyon ng ombudsman. Pero kung sakali ba na mabasura itong kaso na sinisimulan na ngayon ng ombudsman na talakayin dahil nga pinag-comply na itong kampo ni BP. Bigla pong napalunok si Chihuahua. At sakali na mabasura, wag naman sana yung kaso. May ibang paraan pa ba na pwedeng gawin ang kampo ng prosecution at the same time? Hindi kaya ito papasok sa double jeopardy dahil nakapagsampa na ng reklamo? Well, para pumasok sa double jeopardy, dapat na ka na muna, na-arraign ka na eh. So, hindi naman to papasok sa double jeopardy. But, of course, it will create an impression to the public, di ba? So, yung impression sa public ang medyo hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito. But, Kasi pag yan po, binabasura ng ombudsman, tapos pinupus pa nila itong impeachment na to, binasura ng ombudsman, ang mga tangang ito. Ba't kasi binigyan nyo ng kopya yung ombudsman? Ngayon, nagre-reklamo kayo sa ombudsman, bakit binipilisan ng ombudsman? Ito po yung buong interview ni Chihuahua, pakinggan natin, tapos react kayo ng konti sa comment section. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. 512,000 na ba tayo? 512,000? Ay, hindi po. 522,322 strong subscriber na po tayo. Napakarami na po natin. Mag-subscribe ka na. Ka-reaction. susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. So, siguro pwede na po nating simulan. Thank you, Chairman Joel. For today's first question,
Let us acknowledge Rosalie Cus from UNTB. Binigyan nila ng kopya ang ombudsman. Ngayon nag-iimbestiga ang ombudsman. Iyak na sila ng iyak. Pag binasura yan ng ombudsman, nga kayong lahat. Good morning po, Kong. Today po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa kampo po ni VP Sara sa inisyu na writ of summons. Do you expect her camp to comply? Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. So, I think magko-comply naman sila. Ano pong significance ng compliance ni VP Sara dun po sa writ of summons? Well, malaking bagay po to dahil sa normal po na proseso, pag nagkakanda ka ng pre-trial, nakapaloob dito sa mga answers, yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa, at pag nagkanda ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tignan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang Siyempre. non-compliance ni VP Sara sa writ of summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at kung ano man yung magiging aming susunod na hakbang, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming pagpepresenta ng mga ebidensya. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds, kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga allegations ng irregularities na reklamo sa Ombudsman? Wala naman ako nakikita pong problema. Siguro ginawa lamang po ng ombudsman ay inaksyonan nila yung committee report na sinumite po. Akala ko ba may problema kanina? Akala ko ba, di ba, sabi mo, ba't binibilisan nila? Namin sa plenaryo at ito'y inadapt ng plenaryo. Ito'y welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo nung November Sabi mo yan, welcome development, ha? Huwag kang magreklamo mamaya. Panoorin po ninyo. Panoorin po ninyo. sinasabi po ng ating ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating vice presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report at na-submit namin, natanggap ito nung ombudsman nung June 16. At nung June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating vice presidente.
So medyo nagulat lang kami, but maaasahan po ninyo na kami naman ay Pinadala daw po sa kanila, pinadala nila sa... pinadala nila sa ombudsman yung committee report. After 3 days, pinasasagot na si BP tsaka sila. Ngayon nagre-reklamo sila bakit mabilis daw ang ombudsman. Bakit ang ginawa ba ninyong impeachment proceeding yung pirma ng impeachment? Hindi ba mabilis? Di ba hindi ba hagaran? Isang hapon lang, oh. Pinadala nyo kagad doon sa Senado. Tapos yung paglipad sa Pangulong Duterte doon sa Dahege. Hindi ba mabilis? O ngayon kinakarma na kayo. Kinakarma na kayo. Nagre-reklamo kayo. Kinakarma kayo. Ang bibilis ninyo eh. Ngayon binibilisan ni Ombudsman Martires. Nagre-reklamo kayo. magko-comply dito. O, sige, Kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. So we will cooperate. Last on my part na lang po. Although you welcome this development, yun pong ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa Ombudsman ni VP Sara, given that the Ombudsman is a Duterte appointee. And also ML Party List Representative-elect Leila de Lima warned of sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Martires yung pag-aksyon agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Maya-maya si De Lima, iiyak po siya. Iiyak na. Gusto nyo pagsabayin natin Pagsabayin natin, paiyakin ha. Pagsabayin natin. At 20, kinlusyon ng Office of the Ombudsman. Teka lang. Pagsabayin po natin, paiyakin ha. Nasa ating pong StreamYard ngayon. Pagsabayin natin ha. Di ba hindi pa po tayo tapos kay Chihuahua. Isa-set up ko lang si Madam Saba. Kay Chihuahua muna tayo ha. Maya-maya kay Madam Saba kung paano siya umiyak. Well, masasabi po natin na na-surprise din kami. Dahil sa ganitong sitwasyon, maalala ko nga po. Na-surprise daw po sila kay Ombudsman Martires sa mga... Ngayon, sa Ombudsman, pinapaiyak po sila ni Ombudsman Martires. Kasi bakit? Pinatawag nila si Ombudsman Martires dyan sa may Kongreso. Pinagtatanong siya ni Franz Castro patungkol sa confidential fund ng Ombudsman. O ngayon, binabalikan kayo ng Ombudsman. Kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat. Ba't pinapakialaman nyo si Ombudsman Martires? Kapag po nangyari dyan, ibinasura ng Ombudsman yung impeachment, yung kaso ni BP Sara, kasi puro mga kasinungalingan na nakasulat doon sa investigasyon, wala nang impeachment. Sasabihin ng mga abogado ni BP Sara, binasura nga ng Ombudsman Na kung sakasakaling mai-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, may ipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo nasurpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. Nasurpresa kayo sa bilis? Ayaw nyo na mabilis, gusto nyo mabagal? Kayo po ba mga kareaksyon? Sino pong gustong mabilis dyan o mabagal? Mga tanga pala kayo Bigyan nyo ng kopya ang ombudsman. Ngayon binibilisan niya, nagre-reklamo kayo. Di ba gusto nyo na ma-impeach si VP Sara sa lalong madaling panahon? Tinutulungan kayo ng ombudsman, ayaw ninyo.
Kaya lang, yung tulong ng ombudsman, pabaligtad. Kayo ang kanyang i-contempt, lalong-lalo na ikaw, Chua. Kaya pag hindi ka sumagot ng maayos sa ombudsman, kaya nga po walang angas si Chua ngayon eh. Kung magsalita parang santo, gano'n. Pag hindi ka umayos, Chua, i-contempt ka ni Ombudsman Martires, sinabi niya yun. But just the same, ito po'y wini-welcome namin at kami Yun naman. ay makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang... Wala kayong magagawa, Chua. Huwag ka nang magyabang. Insinuate ka dyan. Wala ka nang magagawa kung di mag-comply. Ang dami mong alam, mag-comply ka na lang. sa isip ng ating ombudsman, baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. Wala pa naman eh. Bakit ninyo binabago ang isip ng ombudsman? Wala pa naman siyang, atol. Hindi pa ba ninyo binigay yung mga ebidensya doon? Anong pinadala nyo sa kanya? Scratch paper? Sabi nga ni Ombudsman Martires, ano to, scratch paper? Ayan o. Ayan o, ano sabi niya? Ayan o, basahin mo. Ayan o. O ano yan o. Pero ano yun, gagawin namin scratch paper? Ano yun? Kaya takot na takot po itong mga to. Kasi alam nila, madadali sila ng ombudsman. Kasi dinadali sila ng ombudsman. But the mere fact na Dinadali pala nila yung ombudsman ng mga nakaraang panahon. Si Franz Castro, yung pinsan ni Claire Castro. Si Franz Castro, di umano. Oy, tanong lang Franz Castro, supporter ka ba ng mga makakaliwang grupong si BPNPA Terrorist Party of the Philippines? Hindi ka supporter. Congratulations kung hindi. nadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya. Ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Thank you, Rose. Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balikan ko lang po, no? Nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tonggol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline, yung pong impeachment proceedings. Thus, the prosecution feel the same way? Well, basta't kami po, as long as wala naman po magiging delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa. Anong delaying tactics? Binibilisan nga ni Ombudsman Martires, gusto niyo i-delay niya eh. Binibilisan po ni Ombudsman Martires, gusto nila i-delay niya. Kami, inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, napag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng motion or motion for clarification o po yung tinatawag po natin na manifestation? Pinag-aaralan pa po namin. Thank you. Thank you, Sai. Next is Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Chua. Kung tanong ko lang din po, follow up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, Hindi, ba't alam nyo pa kay Ombudsman Martires? Anong fact-finding ka dyan? Binigyan nyo ng trabaho yung tao, tinatrabaho niya, anong fact-finding? Magano kayo, sumagot kayo doon sa sumon. Anong fact-finding ka dyan? so, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya. Alam nyo, Chua, wala nang fact-finding yan, pinadala nyo sila ng investigation report, ng committee report, nakita nyo na lahat doon.
Yung sinasabi ninyong confidential fund. Kaya nga confidential yan eh. Pilit yung tinatanong yung confidential, hindi bobo si Ombudsman Martires. Alam na niya yun kasi tinira niyo siya sa kanyang confidential fund. Tapos ngayon, fact-finding ganyan. Doon pa lang sa pagpasa na ano yung kasong yan, confidential. O tanga sa sila, ba nila tinatanong kung saan dinala yan? Di ba confidential yan? O tapos na ang kaso. Basura yan, basura. O di ba? Ano ba yung mga kongresista na yan? Wala bang mga lawyer dyan? Hindi nila naintindihan confidential fund? Ba't nila tinatanong kung sino si Mercury Piatos? Igagather lahat bago pa lang magpuproceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa kundi sundin siya. Sumagot kayo, Chua. Pinadala niyo siya ng problema. Sinosolve niya yung problema ninyo. Ngayon, sinasabi ninyo, bakit binibilisan mo naman? Oy, Ombudsman Martires, bagalan mo ng konti. Bagalan mo naman ng konti. At mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamad. Anong dahilan ba't binigyan niyo siya ng committee report? Meron bang obligasyon ng Kongreso na magpadala ng committee report sa Ombudsman? Siyempre, lahat ng dadating na papeles doon sa Ombudsman, oy, Chihuahua, makinig ka. Automatic yun, complain yun. Tanga-tanga kasi kayo eh. Dali ito ng Ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag-speculate, no? Nag-speculate ka na eh. Binibilisan ng Ombudsman eh. Tawagan ko nga si Ator. Hello, Ombudsman Martires. Pwede ba kitang makausap sandali? Nagre-reklamo si Chua, tsaka si De Lima. Bakit nyo raw binibilisan yung investigasyon? Yung PO, yung patungkol dun sa impeachment, ng committee report ni Chua. Bakit nyo daw binibilisan? Bagalan nyo daw. I-archive mo daw, sabi ni De Lima. I-archive mo muna. Nandito ngayon ako, nagbablog ako. Ikaw, kumusta ka na? Pasensya ka na. Boss, pasensya ka na ha? Tsaka na tayo mag-golf. Tsaka na. Hindi, usap. Anong problema? Bakit mo daw binibilisan? Yung impeachment. Yung confidential. Yung confidential dapat, confidential. Hindi pwedeng hanapin yung resibo, kung sino. Pwede yung alias, yung Piatos, Tortillas, gano'n pwede yun. Di ba? Kahit sulat ba, si Chihuahua mukhang masin, ganun pwede yun. Okay busy ka. Pasensya na po, Ombudsman Martires I love you. Mama, chup-chup, ingat po kayo Bilisan nyo. Tapusin nyo na sila. Ay, naku. Yan mga ka-reaksyon. Yan po ang napapala ng mga, Pero tayo naman basta tayo, we will cooperate fully. Dapat lang. Last na lang sir, paano po ba makaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa Ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng Ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiscover. Mapapanood, tatawagan. Hello, Ombudsman Martires, pasensya na. Sabi ni Chua, kailangan mo raw manood ng impeachment. Sabi niya, manood ka raw ng impeachment. Si Chua, sinabi niya. Okay po, sige, I love you. Sabi niya, mga tratado pala sila, bakit pa nila ako panonood ng impeachment? Wala akong pag-alam sa impeachment. Joke lang po yun, wala akong tinawagan. Ebidensya, mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang
ipupursigi agad nila to. So kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure. Ngayon, sabay ang problema nyo. Sumasagot kayo sa ombudsman. Kapag 1 month sinabi ng ombudsman, basura yan, putangin lang yan. Wala yan, basura yan. Confidential nga eh. Di ba ako, kinompidential din nila ako. Kinompidential din po kasi nila si Ombudsman na Martires. Sure na pareho yan, kaya atinan po namin. Opo, last na po, sorry sir. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun sa dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa sir sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng ombudsman, just for context lang po sa ating mga kababayan, kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging Bilisan mo magsalita, dyan. bagal mo. Tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya dyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan, at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan, at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa Sandigan Bayan, it's either kung mapatunayang wala kang sala, ma-acquit ka, or kung meron, meron po itong kaakibat na imprisonment. Salamat, Mela. Let's hear the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Hindi, tama na po, tama na. Punta na tayo kay Madam Saba. Ito si Madam Saba. Punta na tayo kay Madam Saba. Nagre-reklamo din to eh. Si attorney, si incoming representative, representing po yung mamamayang liberal. Kala ko mamamayang malilibog. Mamamayang liberal pala yung ML. Di ba? Kala ko mamamayang malilibog. Party list po sa Kamara, si former Secretary Leila De Lima sa napaka-importanteng isyong pambayan. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, and DJ Chacha, saka sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Okay, bago po muna ang ilang pong mga detalye dito ho sa sinasabi po na mga statement nitong si Committee Chair Joel Chua, kayo ho muna ma'am, ano ho ang inyong naiisip o nakikitang komplikasyon na ngayon po'y iniimbestigahan na po, pinasasagot ng Ombudsman si VP Sara sa umano o po ay kasong iniharap laban sa kanya ng Kamara sa Ombudsman concerning po sa graft at ilang pa mga kaso in the light po na merong pending ngayon na impeachment case sa Senado? Okay, may mga naiisip kasi ako mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga doon sa, para sa amin ay questionableng step or move nung Senado na ibalik yung pinapariman yung articles of impeachment. Pero nandyan na. Buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan pumasok ang ombudsman? Pumasok ang ombudsman? Paano pumasok yung Saba? Alam mo ma'am, Madam Saba, pumasok ang ombudsman, pinadala sila ng committee report. O kung hindi sila mga tangat kalate, ba't pinadala nila ng committee report? Diyan sa pag-imbestiga ng mga
almost the same or na mga offenses attributed kay VP Sara. Kasi malinaw po sa Ombudsman Act, Republic Act 6770, sa sections 21 and 22 po. Wala pong disciplinary authority or investigative authority ang Office of the Ombudsman sa mga impeachable offenses except for the purposes of filing an impeachment complaint. Kasi nga, impeachable. Pwede lang maalis kapag through impeachment. So yung ombudsman, at this point, wala pa silang investigative authority na tingnan yung mga kaso na yan at pina-answer nga kaagad, pinapasagot nga kaagad si VP Sara, yung pinapa-file na ng counter affidavit na medyo mabilis ho nung time na dinala o rinifer sa Office of the Ombudsman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. I think 4 na araw lang yung naging Ito mga ka-reaction. Pag ayaw nila yung sitwasyon, binibilisan, nagrereklamo. Pero yung ginawa nilang impeachment kay VP Sara, ang bilis. Yung pagpapadali nila sa Pangulong Duterte doon sa Daig, walang due process. Hindi sila nagrereklamo yung itong human rights na mamalandi ka ba talaga? Tanong lang. Nagtatanong lang ako. Ma'am, pati yung bibig mo parang... Tanong lang. Pagitan, June 11 ata pinadala, tapos kailan siya parang June 16. Pero alam nila yan na sa puntong ito, hindi muna sila pwedeng makialam. Hihintayin dapat nila na matapos yung impeachment trial at kapag lalo na ma-result in conviction, ay saka sila papasok. Yeah, ang problema, ayaw ninyo pumasok agad yung ombudsman. Ayaw nyo siyang, kasuhan niya si VP Sara, ayaw nyo. Ba't ayaw nyo, di ba, mabilis ang ombudsman, ayaw nyo na mabilis? Madam, ayaw mo na mabilis, gusto mo mabagal. Di wow, madam, di wow. Kasi nga, yung purpose ng pakikialam ng ombudsman sa mga kaso involving impeachable offenses ay for purposes lang of impeachment complaint. Teka lang, hello, Ombudsman Martires. Ngayon na pinapanood ko itong si Madam Leila de Lima. Nangingialam lang daw kayo eh. Bakit daw kayo nangingialam? Dapat daw tapusin nyo muna yung impeachment bago kayo mangialam. Ano? Ganun. Okay, sorry po. Sorry. Oh, I love you, Ombudsman. Okay, I love you. Hindi ko po kinausap si Ombudsman. Joke lang, okay? Sabi po ni Ombudsman na hindi niya sinabi, si Leila de Lima daw, basta alam nyo na. Nandyan na nga yung impeachment case sa Senado. Kaya hindi mo mawawala sa isipan ng iba, kasama na po ako doon, at perhaps this is shared by the members of the prosecution panel, ay baka, what if, desisyonan ka agad yan pagkatapos na mag-file ng counter affidavit ni VP Sara, ay baka, desisyonan ka agad. Tapos, wag naman sana na sasabihin walang probable cause. Okay lang sana kung ang sasabihin ay dinidismiss namin ito dahil wala kaming jurisdiction pa at this point. Okay lang sana yun eh. Kung ang pag dinismiss na nila ito ay dahil lang sa wala pa silang authority to look into this matter at this point. Kasi nga, meron na. Iyak ka po, ma'am, iyak pa. Sige, pakinggan po natin, ha. Mag-comment po kayo sa comment section habang pinapakinggan natin ang iyak ni Madam Saba. It's too late for them at this point to intervene dahil nga meron na impeachment complaint. Maybe in the future, lalo na kung wala na sa pwesto si VP Sara, kapag ma-convict na siya, o kaya kahit hindi siya ma-convict pero hindi na siya public official, hindi na siya vice president,
baka meron pang mga ilang basis pwedeng magamit para sa pag-file muli ng another impeachment complaint. Kasi yung filing of another impeachment complaint, hindi na pwede ngayon. Kasi may 1-year ban nga. So, Talagang mga adik ang mga to sa impeachment, ano? Mga adik kayo sa impeachment. Mga talamak ang kaadikan ninyo sa impeachment. pwede lang sila after 1 year. Kung magdidesisyon din ang ombudsman na mag-file din ng impeachment complaint later. Pero sa ngayon, Ombudsman magpapile ng impeachment later. Baka yung bagong ombudsman. Kaya lang ang problema sa Senado, wala nang pag-asa yung impeachment. kailangan maingat ang magiging aksyon dyan ng Office of the Ombudsman. Dapat nga, sa pagkatanggap nila, in-archive muna nila. O kaya nag-issue ka agad sila ng a statement or an order or whatever. Sinasabi nila na sa ngayon, hindi pa kami pwede o hindi na kami pwedeng mag-imbestiga dito sa itong mga aligasyon na to kasi nasa impeachment court na. Oo! Ombudsman Martires, tinuturuan ka niya, no? Tinuturuan ka ni De Lima. Dapat daw i-archive muna yun, wag mong pakialaman yung impeachment. No, scratch paper mo raw, scratch paper mo. Sabi ni De Lima, dapat daw i-archive mo, wag ka muna magsalita, tinuturuan ka niya. Oo, may kaso din to, di ba? Alam ko yung kaso nito eh. Ang kaso nito, yung alam naman buong bayan yun, hindi mo alam ng buong bayan. Oo, tinuturuan ka niya. Ganon. Titirahin mo na talaga sila. Sige, bahala ka. Happy New Year. Merry Christmas. Good luck. Wala po akong kausap doon. Joke lang. Gusto niya i-archive muna, itatago muna. Ay! So ma'am, kung theoretically, kapag po nagdesisyon ang ombudsman pabor kay VP Sara at sabihin nila na ang mga reklamong ito ng katiwalian laban sa Vice Presidente ay walang basihan, ang komplikasyon nito ay yung impeachment trial na mangyayari pa po after, perhaps sa Agosto pa magsisimula, na mangangahulugan po na magiging basihan na naman for motion to dismiss ng ilang senador dito po sa magiging desisyon na ito pabor kay VP Sara ng Ombudsman. Ganun po iyon? Hindi po malayo yung ganyang senaryo. Siguro Tuloy mo ma'am, tuloy mo. Napakaganda. gagamitin yan ng defense para lalong yung madelay na naman dahil nga magmo-move sila, either sila magmo-move to dismiss o kung sino na naman sa mga senators, judges na nakita naman natin na umaasta sila bilang defense counsel, hindi as senator judges, na hindi talagang tahasan na yung pagpapakita nila ng partiality or bias in favor of VP Sara. Kaya yun po ang apprehension ko, na kung ganon ang magiging action ng Office of the Ombudsman, kahit wala pa silang jurisdiction ngayon, dahil nga ay meron na complaint, meron ng kaso sa Senado, ay gagamitin talaga yan ng defense. Kaya naantala na nga ngayon naantala dahil nga doon sa sinubukan pa nila na ipadismiss. Alam po ninyo, hindi ko alam kung mga siraulo lahat yan. Binibilisan ni Ombudsman Martires yung kaso, ayaw nila. Ngayon naman dito sa Senado, nababagalan sila. Yung forthwith. Di ba mga siraulo yan? Binibilisan ni Ombudsman Martires na imbestigahan yung committee report na ibinigay nila doon. Ngayon naman, nabibilisan sila. Dito naman sa Senado, sabi ni Senate President Kilay, yung forthwith, hindi mabilis yun, mabagal yun. Ayaw naman nila. Sala sa init, sala sa lamig pala kayo mga... Yung so-called de facto dismissal, pero hindi nangyari yun dahil nga merong amendatory move na ginawa si Senator Alan Peter, yung pag-remand. So hindi pa natin alam. Tapos in the meantime, hinihintay natin yung verified answer ni
ni VP Sara dyan sa impeachment court. Tingnan natin kung yun ba talaga verified answer o baka naman motion to dismiss. Kasi posible yan na instead of filing a verified answer, motion to dismiss na lang, isa-cite nila more or less the same grounds. Nung mga binanggit doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa at yung pending petition ngayon sa Supreme Court. So multi-pronged ngayon ang mga nagiging causes of delay. Di ba yung pag-remand na yan, and then yung... Tingnan mo, nagre-reklamo sila, mabagal ang Senado. Nagre-reklamo din sila, mabilis ang ombudsman. Ay, mga karyaso, ano nangyayari sa Pilipinas? Nagkakagulo na po doon sa, alam nyo na, sa Middle East. Bakit hindi yung mga Pilipino doon ang iuwi ninyo ng mabilis? Yung sa Supreme Court, although wala naman silang nakukuhang TRO at this point, kaya pwede pa talaga silang mag-proceed yung Senate as an impeachment court. Tapos ito na naman, itong bigla ang aksyon na to on the part of the ombudsman. So, what is that for? Kasi nga malinaw talaga po yan. Ted and DJ Chacha sa Republic Act 6770, Sections 21 and 22. Pwede lang na i-exercise ng ombudsman yung investigative authority niya involving an impeachable official like a vice president only for purposes of filing an impeachment complaint. Mga siraulo ba kayo? Tanong lang, mga siraulo. Hindi pa pwede ngayon yung kung ano-ano pa yung mga ibang ifa-file na kaso. Maski nga criminal case. Kasi nga, kapag iusad nila ang criminal case, wala pa naman magagawa ang Sandigan Bayan. Halimbawa, magkaroon ng probable cause sa criminal cases. Wala pa naman magiging ang Sandigan Bayan kasi nakaupo pa siya as vice president. Meron siya, impeachable lang siya. So, ganun po yan. Opo. Ma'am, medyo mixed signal lang itong pinararating sa publiko ng House, ma'am, ha? I mean, with all due respect to them. Kasi po nakailang tawag na kami kay Congressman Joel Chua, pati po sa kanilang spokesperson na si Attorney Abante, hindi kami sinasagot para po sa isang panayam. Naguguluhan lang din po kami. Ang sinasabi po ng spokesperson ng Kamara, ma'am, no, wala naman talagang formal complaint na nanggagaling sa Kamara. Di ko po alam ang nangyayari sa Pilipinas. Ano yung pinadali nila kay Ombudsman Martires? Na nakarating sa Ombudsman, kung hindi, pagbibigay lamang ng kopya ng committee report ng Committee on Good Government sa umano yung mga katiwalian na ginawa umano ng Vice Presidente. So ngayon po naman itong si Congressman Joel Chua nagsasabi, sabi niya, no, it is both unusual and significant that the Ombudsman proceeded directly to preliminary investigation and issued subpoenas to the respondents, skipping the usual fact-finding phase, or in all within the same week that we furnished them a copy of the committee report. So, one, siguro obligasyon din ng Kamara magbigay ng committee report sa Ombudsman. At doon sa committee report, nakalagay naman doon, maaring sampahan ng kasong katiwalian si VP Sara. So ito po yun sa ngayon. Paano po ang sitwasyon ngayon na ang pinagbabasihan daw ng Ombudsman naman ay ang committee report ng Kamara. Pero ang Kamara naman sinasabi, hindi kami nagreklamo sa inyo ng formal. Ang gulo, ma'am. Oo nga. Okay. Unang-una, tama yung sinabi ni Congressman Chua o ng spokesperson ng House of Representatives sa tingin ko based on mga balita ay finorward Tilman Smith yung records nung yung outcome ng congressional hearings ng committee na yon. Now, at tama yung sinasabi na hindi talaga hindi nagiging complainant dyan yung House of Representatives. Now, tama rin yung sinasabi pa rin ni Congressman Chua nang ine-expect ay dapat fact-finding. Pero yun na nga, balik tayo sa basic question. Yes, sa ngayon talagang hindi pa pwede yung investigative authority ng ombudsman kasi nga meron ng impeachment case. Now,
para nakikita ko dyan, siguro a more prudent action would have been i-archive muna yan. Okay. O kaya kung ayaw nilang i-archive, ay internal investigation, yung sinasabing fact-finding. Pero, i-hold muna any action like filing of impeachment complaint kasi meron na nga kaso at hintayin yung resulta ng kaso, yung outcome. Kung conviction, yes, pwede na sila dumiretso na initiate na nila yung investigative powers, tapos mag-hold na sila ng preliminary investigation para i-determine kung magfa-file uli na mag-i-determine kasi nga pag conviction removed na from office si VP Sara. Pero yung mga criminal liability niya nandyan pa rin. So pwede pang dumiretso ang ombudsman at malinaw yan sa Constitution Article 11 na yun na nga yung parusa ng judgment of conviction is limited only to removal from office and disqualification from holding office. And nakasabi pa rin doon na the convicted official would still be liable for prosecution under applicable laws. Iyak pa! Iyak pa! Iyak pa! So, pero nakakaduda kasi na tama yung observation ni Congressman Chua as you cited, because hindi ko naman po narinig yung kanyang statement, ay bakit diretso na preliminary investigation na sasagot na dyan, magka-counter affidavit na. So preliminary investigation proper na yan. Instead of field investigation or internal investigation for purposes of validating, verifying, assessing, and also for purposes of case build-up. Opo. Bakit diretso na sa preliminary investigation? Nagmamadali ba ang ombudsman? Ombudsman Martires, nagmamadali daw po kayo. May pupuntahan kayo. Ito naman si Kilay, ang bagal-bagal mo raw. Hindi ko maiwasan Opo. itanong yan. Nagmamadali pa siya, especially in the light of the fact that he is due to retire last part of July. Opo. So, Yung ba? opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha, Mama. Opo. Go, Cha. Yes po. Attorney Leila, yung ganun kabilis na aksyon ng ombudsman na ang sinasabi, pagtanggap daw ng House report after 4 days, kailangan, kumbaga nagbigay na siya ng utos na VP Sara magbigay kayo ng counter affidavit. Normal po ba yung ganun kabilis? Na after 4 days ay mag-uutos agad? Depende kasi yan sa kaso eh. Although kadalasan, lalo na pag complicated, maraming issues and maraming mga ebidensya na dapat i-assess, i-evaluate, o kaya i-validate by means of field investigation kasi may unit dyan, may office dyan sa ombudsman ng field investigation. Yung pag-review ng mga COA reports, relevant COA reports, and other public documents na lalong magpapalakas dyan sa kaso, yun ang ginagawa kapag ganyan. Meron din siguro, because I'm not really a practitioner sa mga ombudsman cases o sa mga Sandigan Bayan cases. Pero yun ang alam ko na while pwede ring dumiretso na sa preliminary investigation, depende sa kaso kasi kung yung complaint, okay, whether it is motu proprio or upon complaint, ay simple lang na mga issues o simple lang ang mga ebidensyang kailangan, pwede na siguro na dumiretso sa PI, preliminary investigation. But not cases like this. Na mga, di ba, dami ng mga ebidensya noon na pinakita doon sa committee level, sa House. Tapos ngayon parang sinasabi nila, hindi na kami mag-field investigation, hindi na kami magkakaroon ng internal evaluation bago ito ay i-subject. Tinotorjak po sila ni Ombudsman Martires. Sinabi ni Ombudsman, ako naman. Sabi po ni Ombudsman Martires, ako naman.
to formal preliminary investigation. So lalong nagpapadagdag ng duda. Opo. Bakit binibilisan? So, ma'am, kasi nga Bakit na binibilisan? mga tanga yata to. po, di ba, ang dapat po talaga dito tayo, no? May presumption of regularity dito po sa galaw Yes. ng ombudsman. Opo, pero Opo. sabi po ni Congressman Chua sa kanyang press statement, no, the ombudsman acted purely on the strength of our committee report. We have not yet even attached or submitted the supporting evidence for the committee report, no? Yan sinasabi po. So, kumbaga wala pang paghihingi ng attachment doon sa committee report ng mga ebidensya. Pero eto na nga po, ma'am, ano, ang order po ng ombudsman kay VP Sara, sinasabi po dito, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Opo, ito ho agad sinasabi, no? And then thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties whose presence may be dispensed with unless otherwise required for clarificatory questioning. So, dito ho bang pati wording suba nito, ma'am, sa ngayon sa inyo pong palagay is now medyo irregular, parang kakaiba? Hindi naman, Ted, because Hindi sa naman pala eh. alam ko, that is really the SOP, that is the normal contents of a summons. So hindi yan masyadong issue. Okay. Hindi yan masyadong issue. Na ganyan talaga kapag a respondent fails to file a counter affidavit within the proper period, ay waive na. Kaya pwede na nga mag-proceed ang preliminary investigation based mismo solely doon sa ebidensya ng complainant o kaya kung ano man ng available records and evidence dyan sa Office of the Ombudsman. Hindi po yan pinaka-issue dyan. Ang pinaka-issue lang, bakit nga dumidiretso na tayo sa Okay. stage na yan? Okay. Kasi when you issue summons, that is already the start of the preliminary investigation. Yung binanggit mo lang, Ted, na hindi pa pala yung mga records pala, yung mga supporting evidence, supporting documentary evidence, hindi pa pala na forward Bakit hindi nyo i-forward? Bakit i-forward ninyo? sa ombudsman. So bakit siya nag-a-action na nga kaagad? Opo. Dapat ang unang step is i-ano sa house kasi moto proprio sila dapat nakipag-coordinate din muna sa house at para ipa-clarify ano ba to, nagiging complainant ba kayo dito o pwede ba kami na lang talaga magmo-moto proprio kami? O kaya sabi ko nga ho kanina, mas maano sana kung in-archive muna nila. Opo. But I won't fault them. I won't fault the Office of the Ombudsman. Tinuturuan mo, naririnig ka niyan. Naririnig ka, i-ombudsman ka nila niyan. Sa bagay, pa-retire na si Ombudsman Martires, hindi natin alam kung sinong ilalagay nilang ombudsman ngayon. Oh. Malay mo, ilagay nilang ombudsman si Bersamin. If at this point, before the preliminary investigation, internally, ay medyo mag-uumpisa na sila sa kanilang internal investigation and review of the records and other documents habang hinihintay yung magiging outcome Opo. ng impeachment case. Okay, sige po. So, ma'am, sabi nga po ninyo, no, aabangan natin kasi ang petsa po ng order ng ombudsman ay June 19, no? Kung kailan po ito, kumbaga, i-resolve ba ito ng ombudsman ngayong pong July, hindi pa po natin alam. Pero in case po, Sana po, excuse lang po, Ted, Go ahead. Sana po, kung ganun ang gagawin, whether or not mag-file ng counter affidavit si VP Sara at mag-issue sila ng resolution, sana magiging resolution nila, they're dismissing it because they're dismissing it for lack of jurisdiction at this point, and also because there is a pendency and there is already an impeachment case before the Senate. Opo. Mas acceptable po yun kung gano'n ang kanilang disposition ng kaso. Pero ang nakakatakot, yung pinag-usapan natin nung kanina ay yung
kapag halimbawa ang magiging resolution is finding probable cause. Opo. Wag naman sana. Opo, sige po. Lack of finding, no probable cause. Yes, ma'am. Ba't nga ba tayo yung finding of probable cause? Lack of finding, ba't tayo yung finding yung ombudsman? Ito ang nakakatakot. Oo, yung magagamit. Because they're dismissing it for lack of jurisdiction at this point, and also because there is a pendency and there is already an impeachment case before the Senate. Opo. Mas acceptable po yun kung gano'n ang kanilang disposition ng kaso. Pero ang nakakatakot, yung pinag-usapan natin nung kanina ay yung kapag halimbawa ang magiging resolution is finding probable cause. Opo. Wag naman sana. Opo, sige po. Lack of finding, no probable cause. Yes, ma'am. Yun po Opo. ang nakakatakot. Oo, yung magagamit ng depensa na sasabihin na walang basihan ang reklamong ito. Ma'am, in parting, kapag ho ba ma'am magdesisyon dito ang ombudsman sa kaso ni VP Sara, no? Ito ba ay panibago na naman pong kaso maaring ipanik sa kataas-taasang hukuman bilang grave abuse of discretion considering the section that you mentioned na walang sakop ang ombudsman sa isang impeachable official? Yes, it's even more than a case of grave abuse. It's a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. And in fact, wala ngang jurisdiction. So that can be a proper move. Kung tuloy-tuloy pong gagawin ito ng ombudsman at lalo na kapag magresulta ng finding of no probable cause. So that is a very apt legal move. Okay. Pero Yes. pwede bang mangyari naman po ma'am attorney, secretary, no? Na ito lang po ay ano lang po ito ha, medyo kumbaga mga posibilidad. Pwede ba mangyari naman na okay, kay VP Sara, hindi namin pakikialaman kasi impeachable official siya. Pero itong lahat ng mga kapwa dito ng mga nirereklamo, si Edward Fajarda, si Gina Acosta, si Attorney Fajarda, si Major General Retired Mempin. Oo, itong mga to, ang kanila pong kumbaga ang kanila pong hahatulan, sasabihin nila either wala na, ito may kaso itong mga to, o kaya ito wala itong mga kaso itong mga to. Pwede ba mangyari yun? Unang-una, dapat alamin ho natin, nag-issue rin ho ba sila ng summons sa kanila? Sa mga others na mga Kasama sila ma'am, kasama po sila. Kasama sila. Pwede rin, yes, okay. Pwede rin na mag-umpisa na rin yung kanilang internal investigation tungkol dyan sa mga other respondents. Na I'm not very sure about you kung pwede talaga magsimula na yung preliminary investigation insofar as the other respondents are concerned. Pwede siguro, pero yung pag-aano nga kaagad as PI, as preliminary investigation, hindi po dapat ganun eh. Kailangan nagkaroon muna ng field Ayaw mo ng PI, ma'am? Ayaw mo ng preliminary investigation? Bakit PI ka pa? investigation Opo. and other related action ng ombudsman. Okay, sige po. So, aantabay po tayo, pare-pareho, ma'am, dito po sa isyong ito na ikapo nga ninyo ay kayo ho ay nababahala. Is that the right word, ma'am? You are... Opo. Yes. Opo. You are... Yes, Ted. Yes, ma'am. Correct. Sige po. So, ma'am, salamat po na marami sa ipong panahon sa aming pong programa. Maraming salamat din po. Have a good day. Thank you. Yung po mga kareason na mag-comment po kayo sa comment section, bakit tayo po ng mabilis umaksyon ng ombudsman ng mga ito? Si Chua at saka si Dilima, ayaw nilang bilisan ni Ombudsman Martires ang investigasyon. Anong kinatatakot nila, di ba? Mag-comment po kayo sa comment section. See you in the next vlog. Shukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!